Makatutulong daw sa supply ng bigas ang katatapos lamang na pag-ani sa palay ng ating magsasaka. Pang-8 araw na lamang po kasi ang buffer stock ng National Food Authority. At kung masasagad pa raw ang manipis ng imbak ng NFA rice, magmamahal din daw ang ibang bigas sa pamilihan. Balitang hatid ni Lay Alves. Dahil sa bitin na supply ng bigas noong 1995, maghapong mahaba ang pila noon para sa NFA rice na kalahati ang presyo ng commercial rice. At nang magka-shortage ulit sa bigas noong 2008, tila balde na naman ang bumibili ng NFA rice. Ganun kahalaga ang supply ng NFA. Una, may aasahang mas murang bigas. Pangalawa, pipigilan ito kahit paano ang lalo pang pagmahal ng commercial rice dahil sa kulang na supply. Paano kaya ngayong aalog-alog na ang supply ng NFA rice? Sa warehouse na ito sa Quezon City na siyang nagsusupply sa lungsod at gayon din sa Maynila, 19,000 na sako na lang ang natitira. At sa buong bansa, pang-8 araw na lang daw ang buffer stock. Ibig sabihin, sa loob ng 8 araw, mauubos na ang stock ng bigas na ginagamit ng NFA para punan ng murang bigas ang merkado at makontra ang biglang pagmahal ng bigas dahil sa kulang na supply. Malayo yan sa required na 15 days buffer stock anumang araw at sa 30 days buffer stock pagpasok ng tag-ulan. Pwede namang mag-angkat ng murang bigas sa ibang bansa gaya ng Thailand at China. Pero hinihintay pa na aprubahan ng NFA Council ang government-to-government importation para sa initial stock na 250,000 metric tons ng bigas. Kinontra noon ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang pagsabay ng pag-import sa pag-ani ng palay para di raw malugi ang mga magsasaka. Ngayon, katatapos lang daw ng pag-ani sa palay kaya makatutulong na ito sa supply. We want to believe na kung may harvest season po tayo ay meron po tayong stock. Pero ayaw umasa ng NFA sa local farmers dahil nasa 22 pesos per kilo ang selling price nila. Malayo sa 17 pesos lang na buying price ng NFA sa kada kilo ng palay. Maging ang mga retailer, mas mahal na raw ng 50 pesos ang bili sa kada sako ng bigas. Katumbas sana yan ng pisong dagdag presyo sa kada kilo ng bigas. Pero ang ilang nagtitinda gaya ni Aling Nida, hindi na ipinapasa ang taas presyo sa mga mamimili. Hindi nakakayanin ng tao, tama na yung piso-piso na lang sa amin. Nauna nang sinabi ni Piñol na mga rice cartel lang ang nasa likod ng pagpapalabas na kulang ang supply ng bigas para raw mamanipula ang presyo nito. The moment I would sense that there is an attempt on the part of the rice traders and the rice cartel to create an artificial shortage, those hoarding rice should be charged with economic sabotage. Lay Alves, GMA News.